Ayan. So ito yung pinaka-pag-uusapan po natin. Excited na ba kayo? Saglit lang po yung training natin, ha? Alam mo yung mga artista? Pag nakakita po kayo ng mga celebrity, o yan yung Matrix yan, ito Joker, di ba? So pagka nanonood kayo ng mga pelikula, how many of you na-amaze kayo na ang gagaling nila? And do you know na itong mga tao na to, hindi naman talaga sila yan. Itong gumanap ng Joker, yung gumanap ng Matrix, pati itong babae na to, hindi naman talaga sila yan eh. Alam nyo ba sila ay parang tayo din? Tao din sila. Kaya lang, meron silang preparation pala, mga mentors, kapag meron silang pelikulang ginagawa. More or less, mga 3 to 6 months preparation. So, hinahanda, pati katawan, pati yung facial expression nila, iniiba nila. Body language nila, iniiba nila. Pati weight nila, iniiba nila. Pati kilos nila, iniiba nila. Pati thinking nila, iniiba nila. For them to portray kung ano man yung character na binigay sa kanila. Minsan magugulat ka, akala mo yun talaga siya eh. Di ba po? And now, bakit ko to kinukwento sa atin? I do believe na you can also recreate yourself. Sabihin, kahit hindi ka ganun, pwede kang maging ganun. Totoo, you can recreate yourself. Walang imposible po eh. Lahat yan kaya mong gampanan eh. Kaya mo namang gawin eh. Alam mo ba, kaya mo namang umattend ng training? Kaya mo namang maging masipag? Kaya mo namang mag-invite? Kaya mo rin mag-present eh. Pwede pala nating i-recreate yung kaya palang baguhin yung sarili natin. Gagampanan mo yung character ng pagiging top earner. Ayos ba yon? Gayahin mo paano sila nagpo-post, paano sila nagsasalita, paano sila naglalakad, paano sila nag-iisip. Kung meron tayong matututunan sa mga celebrity na to, yung positive side, inaaral nila yung character nila. Sila, inaaral nila yung character na pinoportray nila. And sa negosyo natin, aralin mo paano gagayahin yung mga mentors natin. Alam mo ba, isa sa quality nila yung pag-attend ng training? Ang kalaban lang naman natin sa tagumpay, bago ako dumako sa topic natin, no? Kaya natin sinishare kasi to, alam nyo yung skills, madali na lang eh. Pero ang mahirap kasing baguhin dito, yung ating mindset. Yan. Ang kalaban lang naman natin yung lack of knowledge. Lack of knowledge, tsaka yung lack of courage. Yung mahina yung loob natin. Feeling natin hindi natin kaya. Okay? Tapos yung number 3 dyan, si Katam. Na-meet nyo na ba si Katam? Si Katamaran. Ayan. Oo. So minsan, ayan. Ingat din tayo dyan. Yan lang naman yung kalaban natin. Lack of knowledge. Hindi mo alam paano. Tapos mahina yung loob mo. Tapos minsan tinatamad ka. So pay attention ka lang sa tatlong yan. So sa lack of knowledge, gamot dyan, attend ka ng training lagi. Kasi baka may marinig ka dyan na isa lang idea, naku, malaking epekto sa business. So sa lack of courage, ang gamot lang dyan, unti-untiin mo lang. Kung takot ka, halimbawa, mag-present, o ididong ka lang sa intro for the meantime. Hanggang sa magigising ka na lang, kaya mo na, di ba? O si Katam naman, ganun din. Ang gamot din dyan, unti-untiin mo lang. Hindi mo kaya mag-invite ng 10 sa isang araw. O sige, isa lang muna. O hanggang sa magka-momentum ka, di ba? So kailangan nga lang talaga seryosohin natin. Kailangan mong maging matatag. May lesson ka palang kailangan daanan doon. Kasi kapag yung kaibigan mo hindi sumali, tapos nadi-discourage ka, medyo may mali. Di ba? Ibig sabihin, paano kaya yaman, mabilis ka palang maapektuhan? Ibig sabihin, yung pag-asenso mo nakadepende sa kanila. So pag hindi naniwala yung iba mong kakilala, ayaw mo na rin. No, may mga kaibigan ka naman maniniwala sa'yo, pero minsan may encounter po kayo hindi nyo kakilala. Yun pa yung mga tao na susuporta sa inyo ng todo. So yun yung kailangan nyo, yung willing din. Anyway, punta tayo sa topic natin. What is sales objections? Ayan, kasi nasa sales pa rin tayo. Pag nasa business ka, nasa sales ka pa rin. A sales objection is a concern, ayan, or hesitation. Yan. So para at least alam lang natin, no? So kailangan ito ini-expect mo na rin.
Kasi pagka hindi mo to alam na may ganito pala, tapos naka-encounter ka nito at hindi mo alam paano i-overcome, baka mabulaga ka. Di ba po? So sometimes tayo kapag nakaka-encounter tayo ng prospect na may objections, parang feeling natin negative. No? Pero ang totoo, hindi po. Di ba? So yan lang naman ang ibig sabihin ng objections. May hesitation sila or maybe may concern sila. Kailangan nakahanda ka na in advance. Ang objections po, kailangan naka-ready ka na. Ako naalala ko po nung bago po ako, nililista ko na yung pagka tinanong ako ng I'm not interested, ano yung sasabihin ko? Pagka sinabihan ako ng pag-iisipan ko muna, ano yung sasabihin ko? So meron akong script. Tapos yung script na yon, lagi kong binabasa everyday. Out loud. Out loud. Para ma-encounter ko man to, alam ko kung paano sasagutin. Pag wala pa po kayo nun, gawa kayo nun. Sir, bakit importante na marunong kaming sumagot? Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, nandyan ang mentor mo para sagutin para sa'yo. So, dapat matuto rin po tayo. Amen, mga kapatid, no? Ayan. Kaya kailangan ready tayo. Pagka sinabihan ka na, anong klaseng business yan? Alam mo paano sagutin. Ano ba ang mga objections? Iba-iba yan, no? Marami. Wala akong pera, di ba? O maybe hindi sila nagtitiwala sa'yo. So, bakit ba sila nagkakaroon ng mga objections? So, syempre, yung iba hindi nagtitiwala sa'yo. Di ba? Yung iba hindi ka nila gusto. Okay? Tapos, yung iba naman, meron silang negative experience in the past. Correct? So, at least maintindihan muna natin. Alam nyo, ganito po ito. Isa po sa pinaka-the best na pwede natin gawin, aralin natin yung mga nagiging prospect natin. Pag-aralan nyo yung psychology nila. Ito basta hampas ka ng hampas, di mo pinag-aaralan. So, ang nangyayari ngayon nun, hindi ka ganun nagiging effective. Ang tao pa naman, madalas po magkakaiba. Di ba? May mga tao may encounter kayo, matanong. Meron naman hindi matanong. Meron naman negative. Meron naman positive. So, magkakaiba-iba yung way kinakausap. Sir, paano ako magiging effective sa lahat? Pag-aaralan mo lahat. Ayan, ha? So, ganun po yun. So, kaya, very, very important, aaralin mo ngayon yung iyong prospect. Ito tayo ngayon sa invitation. May dalawang klase ng objections. Sa pag-i-invite, pati po sa pagko-close ng deal. Am I correct? Di ba minsan pagka may prospect kayo, umpisa pa lang may mga objections na. Kapag kayo po ay nag-i-invite. So number 1 dyan, pyramiding ba yan? Ano ba yan? So ganito kasi yan eh. Kaya nga very very important. Sabi ng iba, sir, bakit kaya pag nag-i-invite ako, ang dami agad objections? Nangyayari? Meron po kasing reasons behind that. Bakit meron tayong mga mentors na pag nag-invite sila, mas nagiging effective agad? Bakit? The answer is yung kanilang tinatawag na before they invite. Halimbawa, yung profile mo, doon pa lang makikita na yun eh. 'Di ba? So pag maayos ang profile mo, malaking tsansa na pag kumausap ka ng tao, siseryosohin ka. Mataas kang, kaya nga sa business natin, ang isa sa pinakamalaking factor dito, yung tiwala. Ang tanong ko po, katiwa-tiwala ka ba? Ayan, tinan mo nga yung salamin mo. Ay, tinan mo nga itsura mo sa salamin. Yan, katiwa-tiwala ba ako? Yung profile ko ba, katiwa-tiwala ba? Yan. Check mo muna yan. Kasi minsan, ang tao, tinitignan yan sa'yo. Actually, madalas, tinitignan ng prospect mo, yung profile mo. Katiwa-tiwala ba ako? Okay?
So ngayon, isang factor yon kaya nakakatanggap ka na maraming rejections. Pag tinanong ako, anong klaseng business ba yan? Connected kami sa health and beauty industry. Pwedeng ganon. Actually bro, yung pag-uusapan natin, about siya sa pag-capture ng 1,000 customers online. Don't worry bro, trust me, magugustuhan mo to. Yan ha. Ito effective to. Lalo na kung kaibigan mo, magkita na lang tayo mamaya bro sa Zoom. Don't worry bro, trust me, magugustuhan mo to. Connected to sa online selling. Connected to sa pag-capture ng 1,000 customers. Pwedeng ganon. Tanong ako, pyramiding ba yan? Ang sagot ko, naghahanap ka ba ng ganon? Nasabihin niya, hindi. Good. Trust me, magugustuhan mo to. Ito sa pag-i-invite kasi minsan may magtatanong pa rin eh. Diba? Baka naman networking yan ha. Yung mga ganon, diba? So, dalawa yan again. Dalawa sagot dyan. Aaralin nyo po, mga kapatid, no? Ang pinaka-aaralin mo dito, sarili mo, ano ba effective sa'yo? So ba, sinabihan ka na, baka naman networking yan ha, pwede ka sumagot. Yes. Di ba? Nag-network ka na ba before? O di ba? Nag-online business ka na ba before? Pwede mo sabihin, yes. It's a network marketing. Nag-join ka na ba before? Aaralin mo kung ano yung nag-work sa'yo. So ngayon, pag nakita mo naman na, oy, parang mas effective ako sa ibang sagot. Ako kasi pag tinanong ako, networking ba yan? May referral siya. Don't worry bro, trust me, magugustuhan mo to. Make sense mga kapatid? So at least may sagot ka lang, no? Kasi yung iba hindi alam yung sagot dun eh. Okay? Lahat naman may referral. Wala mang problem sa referral. Okay? So next. Ayan. Pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng objections. Yan. So, unahin natin yung pinakamabigat. I'm not interested. Yan. So, na-encounter nyo na ba to? Pagkatapos ng presentations nyo, tapos sabi ng prospect mo, to be honest bro, I'm not interested. Yan. So, pag naka-encounter po kayo ng ganito, this is normal. Hindi po talaga lahat. Meron po talagang hindi interesado. Okay lang yon. Kaya lang po tayo naapektuhan kapag kakonti yung prospect natin. Pagka ang prospect mo konti, magbebeg ka talaga sa kanila. Pag may tumanggi sa'yo, parang feeling mo may mali sa'yo. So take note mga kapatid, pag nasasaktan ka sa rejections, ang prospect mo konti. Masasaktan ka sa rejection. Kaya kailangan niyang pinaparami talaga, no? So ngayon, Sir TJ, ano bang pwedeng isagot sa prospect na ano to again, no? Sabi ko nga, no, inaaral. Inaaral yung sarili mo, inaaral din yung prospect. Ang tanong dito, bakit sila hindi na interes? Yun yung tanong eh. Hindi tanong na hindi na sila interesado, hindi yun eh. Ang tanong, bakit sila hindi na interes? So, sa objections, malaking factor din po dito yung presentation. Kaya sa presentations, ano ba yung purpose ng presentations? Okay lang ba share ko sa inyo? Ang purpose po ng presentation, i-educate ang prospect. Okay? Tsaka maka-connect, maka-relate. Okay? Sa mga marunong na po mag-presenta, ang goal po is maka-relate sila sa'yo. Dapat parang ikaw din sila pag nagkwento ka, especially sa simula. Okay? So, yun ang purpose ng presentation. Dapat nakaka-relate sila sa'yo, na-educate mo sila, tapos, eto ang pinaka-importante sa lahat. Ready na kayo? Yan Eto na. Ready na? Kailangan lahat ng objections mabasag mo. Ano ba yung mga major objections? Yan yung wala akong pera, wala akong time, I'm not sure kung kaya kong gawin yan. 'Di ba? Tanungin ko muna yung misis ko. Yung mga yan. Kailangan sa presentations, nasasagot mo to. So, ang purpose ng presentations, hindi lang sabihin yung produkto natin. Hindi lang sabihin paano kumikita.
kailangan masagot mo yun. The way you destroy the objections, kasi ang objections, madalas maling akala. Ulitin ko po ang objections, madalas yan maling akala. Akala nila, pag ang pinaka-major problem sa business, pera. Pag wala kang pera, di ka makakapag-business. Mali. Always remember this. There is no money problem. Only idea problem. Paki-type nga po ito. No money problem. Only idea problem. There is no prospect problem. Sabi ng iba, sir, wala na akong prospect eh. Hindi problem ang prospect. Ang problem, yung idea mo, paano magkaka-prospect. Yun ang problem. So there is no prospect problem. Only idea problem. Wala ka lang idea. Wala kang idea paano magkakaroon ng mas maraming prospect. So, maling akala po yung yung pera kailangan lang sa pagbe-business. Or pag wala kang pera, hindi ka na makakapagsimula. Ano yung pangalawa? Walang time. So during your presentation, i-elaborate mo yung story na yon. Hindi pala kailangan ng maraming oras dito. Kahit part-time pwede pa, pinapaintindi mo sa kanila. Hindi po ito katulad ng ibang business na kapag nag-business ka, kailangan ng, alam mo yon, most of your time. So online business kasi siya. So doon ngayon, kapag may nakikinig na prospect sa'yo, nababasag yung objections. Kasi mas maganda ang objections po lumabas sa atin kesa sa kanila. Nakukuha nyo? Ikaw na yung nagre-raise ng mga objections. Para pagdating sa huling part, wala na siyang dahilan. So, 4 steps to handle objections. So, number 1 is yung agree. Kahit anong sabihin ng prospect nyo, pagkatapos ng presentations, pag sinabi nila na pag-iisipan ko muna, laging agree. Sir, halimbawa, client ko si prospect ko si Sandra. Sasabihin ko kay Sandra, uy Sandra, may point ka. Naiintindihan kita. Ang tawag doon, agree. Yung pangalawa, isolate the problem. Ano ibig sabihin nun, Sir TJ? Ano yung isolate? Okay. Halimbawa, client, prospect ko si Sandra. Sabi niya, Sir TJ, baka pag-isipan ko muna. Diba? So, sasabihin ko sa kanya, Sandra, walang problema. Naiintindihan kita. Yan na lang ba yung concern mo o meron ka pang ibang concern? Siguro pag-isipan mo muna mga 1 week or 2 weeks, no? Okay na siguro yung mga ganon, no? Enough na ba yung time na yon para mapag-isipan mo? So, sasabihin niya, oo naman, okay na yun. So, ika-clarify ko lang sa kanya, yun na lang ba yung concern mo o meron ka pang ibang concern? Para malaman ko. Okay? Halimbawa, sinabi niya na wala pa akong pera. Naiintindihan kita. Okay? Walang problema, naiintindihan kita, Sandra. Yun na lang ba yung concern mo, yung pera na lang? O meron pang iba? Ang tawag dito, isolate. Para alam natin kung yun lang ba yung concern niya. Agree, mga kapatid? Nagigets nyo naman, no? Yung pangatlo, unbox. Ayan, pakitype nga po, unbox. Yan, pakitype, unbox. So, ano tong unbox? Yung unbox, it works parang ganito. Halimbawa, client ko si Sandra. Sabi niya, Sir TJ, baka pag-isipan ko muna. So, sasabihin ko sa kanya, Sandra, naintindihan kita. Kasi, alam mo, pag pumasok ka sa business, maganda naman talaga na napag-isipan mo siya bago mo siya pasukin. Pero, Sandra, curious lang ako. Bakit mo pala naisip na pag-isipan muna? Nagigets niya? So, si Sandra, aamin yan. Kasi alam mo, TJ, sa totoo lang, hindi kasi ako sure kung kaya ko yung gawin eh.
Yun yung totoong objections. Are you following? Ang pag-iisipan po, hindi po totoong objections yun. Parang ganito. Yan, para makita ko na lang. Ito na lang, yung bag ko na lang. Okay, ito yung bag. Ito yung pag-iisipan. Tapos sabi ni Sandra, ang totoo, TJ, hindi ko kasi alam kung kaya kong gawin eh. Yun yung totoong objections. Are you following, mga kapatid? Kaya yung pag-iisipan, hindi po yung totoo. Ibig sabihin, meron dong, it's either hindi niya gusto or hindi pa niya naiintindihan sa pinaliwanag mo. Kaya the next time makaka-encounter po kayo ng pag-iisipan, ang sasabihin nyo lang, Mark, pag-isipan mo muna, naiintindihan kita, pagpapasok ka sa business, maganda naman talaga na pag-isipan mong mabuti. Pero curious lang ako, Mark, bakit mo pala naisip na pag-isipan muna? Okay? Kailangan matutunan mong sumagot ng ganon. Kailangan marunong ka rin. Kasi kapag yung iba po kasi pag sinabihan ng pag-iisipan, tumitiklop. Ang prospect, tinitest ka niyan. Saan ka tinitest, Sir TJ? Gaano ka kagigil? Gaano ka naniniwala? Tinitest kung paano ka sumagot. Minsan nga bigla kang babatuan yan, hindi ako interesado. Pero ang totoo, interesado naman. Tinitignan lang, paano ka sumagot? Paano kung di ka marunong sumagot? So normally, ang mangyayari po nun, malamang-lamang hindi mag-pay in. Tapos minsan magtataka ka sa iba magpe-pay in. Minsan ganun po yun. Okay? So eto na ngayon yung pinaka assignment natin. Okay lang ba? Okay lang ba meron tayong application? Ito po yung gagawin natin. Hahanap ka ng partner, maaaring mentor mo, maaaring crossline mo, hanap ka ngayon. Okay? Everyday nyo gawin to. Pag nahanap mo na yung partner na gusto mo, na nandyan, no? Magkakaroon kayo ng role play. So, babatuhan ako ni Mentor Sandrex, TJ, baka pag-isipan ko muna. Sasagot ako. Tapos, babatuhan ko naman si Mentor Sandrex, Sandrex, kasi busy ako sa work eh. Kasi akong pera eh. Sasagot ako ulit. Pagkatapos nung babatuhan ko ulit siya, baka tanungin ko muna yung Mrs. ko, Sandrex. Kailangan kahit papano marunong ako sumagot. And ganun din siya. Kailangan napapractice kasi pag hindi mo na-practice, hindi lalabas sa bibig mo. Maniwala kayo sa akin, pag hindi mo to pinractice, hindi to lalabas sa bibig mo. Kaya kailangan nagro-roleplay. Sir, hanggang kailan kami magro-roleplay? Hanggat hindi mo na ma-master. Kasi sa umpisa, yung salita mo sounds like hindi ka pa confident. Am I correct, mga kapatid? Pero habang tumatagal ka, ano yung tono mo na? Tonong confident ka na. Am I correct? Ang confidence nanggagaling po yan sa skills. Kapag yung skills nyo po mataas, yung confidence nyo tumataas. Kapag yung skills mo mababa, ano mangyayari? Yung confidence mo mababa din. Kaya ka takot magsalita, hindi ka marunong. Kaya ka takot magsalita, di ka nagpa-practice eh. Ay, ganun ba yun, mentor? Magpa-practice ba? Yes. Kailangan ma-master nyo yun. Pati sa presentations, pati din pagka kayo ay may na-encounter. So, hanap ka ng isang partner, mag-practice kayong dalawa everyday. Kahit ano lang, 20 minutes lang. O, mentor, tanungin mo ako ng 4 na beses na tanong. Pagkatapos nun, ikaw naman tatanungin ko, partner. O, di ba? So, batuhan kayo. Mapapractice ngayon. Kasi alam nyo, itong training na to, pag di mo to ipinractice, walang kwenta tong training na to. Totoo.
Wala. Na ano ka lang, na entertain ka lang. Okay? Kaya kailangan mo tong gawin. Okay? Alam nyo, kapag na-master mo ang pagsagot ng objections at na-encounter mo to ulit, hindi na siya magiging bago sa'yo. Mas marami kang objections na mo-overcome. Mas marami kang mako-close. People buy confidence. Kapag ka ikaw confident, binibili ng tao yun, gusto nila sumama sa'yo. Tingnan mo lahat ng mentors confident. Di ba? So, galing yun sa kanilang skill, sa kanilang knowledge. So, assume the problem is solved. So, ito yung pang-apat. Wala pa kasi akong pera eh. Halimbawa lang may pera kang ngayon, Sandra, kunyari lang, no? If ever na may pera ka, sasali ka naman. Gets? So, ina-assume ko na solved na yung problema niya. Wala kasi akong time, busy ako eh. Pero if ever lang, kunyari may time ka naman, magjo-join ka naman. Halimbawa lang, masolusyonan natin yan. Ready ka naman na mag-join kung sakali. Okay? Tanongin ko muna yung misis ko. Kunyari lang umuo yung misis mo. Halimbawa, sinabi niya, uy, ang ganda ng business na yan, pasukin natin. Ikaw, okay ka naman, go ka. Make sense, mga kapatid? So, ito yung dinadala mo siya sa future. Okay? So, ganun po yun, no? Ina-assume mo na solve na yung kanyang problema. So, ito yung 4 na ways to handle objections. Kahit anong sasabihin, wala akong pera, wala akong time, tatanungin ko sa misis ko, always agree. Tama ka, tanungin mo muna yung misis mo. Okay? Yun na lang ba yung concern mo, yung misis mo? Okay? Bakit mo pala naisip na tanungin muna yung misis mo? Unbox. Halimbawa, umuo yung misis mo. Ready ka na ba mag-join? Clear, mga kapatid? Okay. Alam nyo, ang misis na tanong, madalas po yan, na objections pala, madalas yan, siya din yon. Kaya nga maganda yung presentation maging solid eh. Kasi pag naging solid ang presentations, wala nang objections. Am I correct, mga kapatid? Ang objections kasi, hindi mo siya na-convince sa presentations mo. Tama ba, mga kapatid? Kaya kailangan mong upuan yung objection, yung iyong presentations. Kasi kapag solid ang presentations mo, wala na siyang dahilan. Alam niya na paano gumawa ng paraan kahit hindi maniwala yung alam mo yon? 'Di ba may mga gano'n naman minsan? May mga decision tayo in life na sobrang convinced ka, 'di ba? Kahit na hindi nag-agree yung partner mo, go ka pa rin. 'Di ba? Kunyari may nararamdaman ka. Pagdating mo sa doktor, sasabihin ba ng doktor sa'yo, Sandrex, pagdating mo pa lang inumin mo to. O di ba? Anong gagawin ng doktor? Di ba tatanungin ka, ano masakit, ano kinain mo kagabi, ano family history nyo, maraming tanong. Bago sila magbibigay ng gagawin. So tayo parang ganun din. Nagtatanong-tanong ka rin. So pangalawang assignment natin, sa paggawa natin ng presentations tsaka pagko-close ng deal, damihan ang questions. Ayan, pakitype nga po dyan, damihan ang questions. Sino dito yung may na-invite nyo yung hindi nyo kakilala minsan? Di ba? So, ang first, ito yung tinatawag na demonstrate high value. O, simula ngayon damihan ng questions Huwag lang damihan yung salita. Damihan mo rin yung questions mo. Ang tawag dito, demonstrate high value. Kami, kunyari, na-prospect ko siya sa Facebook. Nagkita kami ngayon sa Starbucks, kunyari lang. O, coffee shop. O, pagdating dun sa coffee shop, ano yung opening question ko sa kanya? Gusto nyo malaman?
So, ang opening question ko sa kanya, "Hi Rose, kamusta ka na? Na-traffic ka ba?" Di ba ganon? Tapos, Rose, curious lang ako kasi di ba naalok ko sa iyo yung online business na sinasabi ko. Curious lang ako, bakit ka pala interesado mag-business din? Curious lang ako, bakit ka pala na-interest doon sa in-offer ko sa iyo? Alam nyo bakit importante to? Kasi doon pa lang, yung camera nakatapat na sa kanya na siya yung interesado sa ino-offer ko. Bakit siya interesado? Yun yung tanong ko. So, ang sasabihin niya, kasi alam mo TJ, nung inalok mo sa akin yan, na-interest din ako. Matagal na kasi ako nag-a-abroad eh. Ayoko na bumalik. Make sense? So, may mga ganun ako. Tapos, syempre, may adlib. Oh, actually, ate ko rin, nagtrabaho rin sa Kuwait yung ate ko dati. Ang tagal niya rin doon. So, nagkukwentuhan kami. Tapos, tatanungin ko siya, magkano ba yung gusto mong kitain kung sakasakali? Kunyari, nag-business na tayo. Magkano yung masaya kang income? Wala pang presentations. Kuha nyo? Tinatry ko na siyang i-close. Magkano ba gusto mong kitain kung sakasakali na gagawin natin tong online business? Yung masasabi mo masaya ka. Siguro kahit mga 50,000, 100,000 naman, masaya na ako. Pero, ilang oras naman, alam mo, ganito kasi, Rose, no? Pag nag-business kasi tayo, hindi naman yung gusto lang kita yung kailangan eh. Kailangan din natin ng commitment. Siyempre, mag-e-effort din tayo, di ba? Kasi palalakihin yung business eh, di ba? Ilang oras naman yung kaya mong ibigay? Para at least alam ko rin yung commitment mo pag nag-business tayo. Is it everyday ka ba? Pwede? Is it MWF? Siguro kahit mga MWF. Okay. So, syempre, pag nag-business tayo, kung gusto nating kumita ng 50 to 100,000, posible naman yan, Rose, huwag ka mag-alala. Pakita ko sa iyo, ito yung mga tao na kumikita na. Ito sila. Yung gusto mong income, mga bata nagagawa dito. So, tingin mo, posible rin ba sa'yo? Di ba? Ako, I'm sure kung kaya nila, kaya mo din. Lalo na magtutulungan tayo, di ba? So, syempre, pag nag-business tayo, ang pinakakailangan dyan, yung capital din. More or less, kaya mo naman yung 20 to 50,000 pag nag-business tayo. Okay sa'yo yung ganong capital? Make sense, mga kapatid? Wala pang presentations to, ah. So, ang tawag dito, pre-qualify. Inaalam ko kung yung taong kausap ko, fit ba sa negosyo ko? So, that's another angle. Now, the reason kaya gusto ko rin practicein nyo yun, kasi ang sarap sa pakiramdam, ang tawag dyan, consultative selling. You act like a consultant. You're there to help. You're there to educate, not to convince. Alam nyo, naka-encounter na kayo na magaling sa sales? Sino naka-encounter na? Alam nyo, pag naka-encounter na kayo na magaling sa sales, ang daming tanong. Oo, tatanungin ka lang, tatanungin. At eto manonotice mo, hindi sila takot magtanong. Okay lang ba simula ngayon, lalakasan natin yung loob natin magtanong? Okay lang? Assignment natin yon. Kaya mo bang mga pital at least 20 to 50,000? Para at least pagka pinatakbo natin yung business na sinasabi ko sa'yo. Pag sinabi niyang oo, ibig sabihin yung kaharap mo may pera. I'm not saying na huwag niyong pansinin yung walang pera. Kailangan din naman yun. Pero, again, kasi ini-improve mo dito yung skills mo eh. 'Di ba? Try nyo, every time may mamimit kayo, simulan nyo sa tanong. Huwag yung banat agad. Kasi pag banat ka agad, minsan para kang begging eh. 'Di ba? Parang kailangan may prospect mo agad, tira ka agad, 'di ba? Wala namang masama rin doon, pwede rin naman yun, effective din yun. Kaya lang, minsan kasi kapag nandun ka sa angle na yun, hindi ka nagtanong, hindi mo alam kung yung tao bang nasa ka. Alam nyo, ang kagandahan kasi ng question, nakakapag-demonstrate ka ng high value. Kasi kapag tumira ka agad nang hindi mo siya tinanong, minsan nagiging iba yung effect sa kanila.
Parang gusto mo silang bentahan agad, ganon. So parang doktor, hindi ka bibigyan ng gamot nang hindi niya alam yung problema mo. Ganon. Okay? Halimbawa, sinabi niya, to be honest, TJ, no? Wala kasi akong pera. Di ba minsan may mga ganun tao sasabihin sa'yo hindi interesado pero walang pera? Di ba may ganun? So, halimbawa, prospect ko si Helen. Sabi niya, hindi ako interesado eh. Helen, walang problema. At least nagkakilala na lang tayo. Naintindihan kita. Pero curious lang ako, bakit pala hindi ka na-interest? Tapos sasabihin ni Helen, wala kasi akong pera eh. No worries kasi marami rin naman na yun din challenge nila eh. Pero Helen, kung may pera ka, halimbawa lang may pera ka, may interest ka ba? Halimbawa, masolusyonan natin yan. Okay ba sa'yo? Are you learning mga kapatid? So, dapat lagi kang may sagot. Kasi po, hindi lahat ng objections totoo. Yung iba dyan, hindi totoo. Nagtitest lang sila. Kaya nga, alam nyo bakit powerful ang questions? Kasi ang questions, pagka sinabi mo sa prospect, napapaamin mo sila. At ang prospect, ang trabaho nila, itago yung reason sa'yo. Itago yung dahilan. As much as possible, ang trabaho nila, itago yung mga sagot. Ikaw naman ang trabaho mo magtanong. Kasi pag nalaman mo yung sagot, mako-close deal mo siya eh. Halimbawa na lang, ako na lang. Nung ako bago, isa sa reason kaya parang may hesitation ako mag-join, feeling ko hindi ko kayang gawin. Nung ako to nung bago ako, feeling ko hindi ko kayang gawin. Kaya, gusto ko pero parang, nakuha nyo ako, may nakaka-relate ba dito? Pero, yung kumausap kasi sa akin, may alam. So, si Press AM. Sabi niya, eto, hindi mo kailangan maging katulad ko. Kasi nandito ako. Ako muna ang magpapaliwanag sa mga prospect mo kahit hindi ka pa marunong. So kaya kung iniisip mo kaya mo ba itong gawin, hindi kita masyado kailangan dun sa part na yun. Kasi nga, ako nga magpe-present. Gets? So dahil nasagot yung objections ko, napa-join ako. Make sense mga kapatid? So ang trabaho natin masagot. Okay, so pag hindi interesado talaga, wala tayong magagawa, ha? Wag nyo. Ayan, actually yung I need to check with my partner, tatanungin ko muna yung misis ko, sila din yon. So, naiintindihan kita, Mark, tanungin mo muna yung misis mo, pero curious lang ako, kapag yung misis mo nag-oo, okay ka na rin ba? Curious lang ako, Mark, kung sakaling yung misis mo, hindi niya ito magugustuhan, ano sa tingin mo yung reason ba't di siya ma-interest? Is it yung pera? O di niya gusto yung business model o ayaw niya yung product? Ano sa tingin mo? Kasi I'm sure kilala mo yung misis mo, di ba? Make sense? So kahit pa paano may sagot ka lang. Kasi madalas, yung objections na I will ask my partner or my wife, sila din yun. Sige, kausapin natin yung misis mo. Set natin. Okay? So pwedeng ganun lang, no? So I don't have the money, kailangan. Again, eto mga to, dapat nasagot na to sa presentation. Sino sa kagrupo mo ang walang pera pero naka-join? Sino sa kagrupo mo ang busy sa trabaho? Sino sa kagrupo mo ang hindi magaling sa sales tapos kumikita ngayon? Di ba ang dami niyan dito? So tell that story sa presentations mo. Kailangan dito marunong ka magkwento. Okay? So ang sagot dito, I'm not a salesperson. Naintindihan kita, Mark, kasi ako rin katulad mo. Hindi rin ako magaling wala rin ako alam sa sales. Pero alam mo, Mark, na-realize ko, hindi pala kailangan dito na magaling ka sa sales. Ang mga to, dapat to nasasagot sa presentations. Mas maganda tayo po ang nagre-raise ng objections. So, when you do your presentations or sharing, sir, ano ba purpose ng sharing? Is it just to tell my story? Pero ano yung purpose ng sharing?
is to destroy the objections. Is to share your story. At the same time, ano yung mga objections na meron ka rin dati that you can share? Oh, in my case, ako dalawa. I have a hesitation kasi feeling ko hindi ko kayang gawin. Pangalawa, wala akong pera that time. So I will tell my story, my journey, paano ko na-solve yung dalawa na yon? Kasi kapag ka-shinare ko yon, kung sino man sa nakikinig sa akin ang may kaparehas kong objections, makaka-relate sila. At kapag nakarelate sila, maaaring mapaisip sila. So when you share your story, you tell your journey, paano mo na-overcome yung pagiging non-believer sa pagiging believer. Dapat sa sharing, merong kang binabasag na objections, hindi lang kwento ng story mo. Kwento mo yung story mo, pero ikwento mo yung objections mo rin. Paano mo na-overcome? Meron ka dapat idea. Kasi magkakaiba tayong idea. Advanced way to handle objections. You make your prospect laugh. Yan. Tapos, ayan, masaya ka dapat. Tapos, may leverage. Ayan, kung ano man yung nire-request ng prospect mo. So, pwedeng ganun. Halimbawa, talaga bang tutulungan mo ko? O sige, ganito gawin natin. This week, sa Monday, may ilalagay ako sa'yo. Okay? Pag nag-join ka today, bukas may ilalagay ako sa'yo. Halimbawa, may magpe-pay in na sa'yo. So, ang tawag doon, leverage. Ginagamit mo yung request niya, tapos, to close. Gets niya? Yan. So, ito yung mga advanced way. Yan, ha? Basic lang naman yan. Okay? So, role play every day. Ikaw ang magre-raise ng objections. Destroy the objections during the presentations. Okay, mga kapatid, masterin natin to. Napaka-powerful niyan. Assume the sale. Ayan. Ito na ngayon. Alam nyo, walang purpose ang answering objections kung hindi mo makuklose. Amen? So, ang pinaka-purpose ng objections to close. So, halimbawa, na-convince mo na siya. O, halimbawa, gusto niya. Ang assume the sale, napakasimple lang. Ang sasabihin mo lang sa kanya, Clarence. Halimbawa, sinabi niya, nasagot mo na yung mga questions niya, sasabihin mo lang sa kanya, Clarence, anong plano mo? Gusto mo ba tong i-cash o gusto mo mag-credit card ka na lang? Uy, Mark, ang ganda ng business, no? Anong plano mo pala? I-cash mo ba to o plano mo i-credit card? Tapos huwag kang magsasalita. Antayin mo siya sumagot. Okay? Ang tawag doon, assume the sale. Okay? So yung three questions to close. Again, mga kapatid, no? Kung paano mag-close ang mentor nyo, I'm sure effective yan. Gayahin nyo. Etong mga binibigay ko lang sa inyo, mga konting idea lang na pwedeng idagdag sa turo ng mentor nyo. Kasi ako, believer ako sa mentor nyo. Ang gagaling yan eh. Sure ako effective ginagawa nila. Hindi kayo lalaki kung hindi effective. Okay? Okay ba mga kapatid? So at least lang, meron lang tayong mga tanong. O tatanungin mo lang siya. Mark, tapos yung presentations natin. Magkano pala gusto mo kitain kung gagawin mo tong business na to? Ilang oras pala yung kaya mong ibigay kung gagawin mo tong business na to? Kung mapapakita ko sa iyo, Mark, kung paano kikitain yung sinabi mo, sa pagbibigay ng oras na sinabi mo rin, ready ka na ba magsimula? Ready ka na ba mag-join? Yan. O, tapos, yung testimony close. Ito, effective din to. Yan. Tatawag kayo ng mga pwedeng mag-share ng story nila para mas marami makarelate, maintindihan kung bakit maganda yung negosyo. Okay? Tapos, isa sa pinaka-effective, yung fear of loss. Ayan ha, kasama to sa presentation. Alam nyo na to, di ba? Pero ulitin ko lang. So ano ba tong fear of loss? Kunyari, prospect ko kayo. Totoo to ha. Kunyari lang to ha.
Pag nag-join ka, nakakabit ka agad sa amin. Yung sasali po sa ibang araw, nalalagay po yan pababa. Ngayon, kung hindi ka muna magjo-join, ibang tao muna ang nagjo-join. Siyempre, sa iba't ibang araw, maraming sasali. Araw-araw, daan-daan, libo-libo sumasali. Ngayon, after 3 months, 6 months, sabi mo, sasali ka na. Saan ka namin ilalagay? Sa ibaba. Wala pong problema dito, ma'am, ha? Sir. Kasi marami pa rin po kayong mapapajoin. Ang dami pong tao, bilyon sa buong mundo. Di po kayo mauubusan. Kaya lang, sayang yung mga tao na nauna ka sana sa kanila, kaso naunahan kang sumali. Paano kung masipag itong mga to? Sayang wala kang financial benefit. Ikaw, ang sipag mo, ang swerte nila. Ano pinagkaiba lang? Naunahan ka lang nilang sumali. Kaya nga lagi natin sinasabi, lamang talaga yung mga unang maniniwala. So pwede ka sumali ngayon, next week, kahit po next year pwede. Pero ang bottom line, ma'am, sumali ka pa rin. Ang nasayang mo yung time. Sasali ka rin pala, pinatagal mo pa. Pag sinabi mo yung mga ganun salita, nare-realize nila, oo nga, no? Hindi mo na kailangan i-closing na matindi. Wala na rin masyado yung objections kasi na-realize nila na kailangan ko rin palang magmadali. Ako po'y tapos na sa aking pag-share. I hope meron po kayong napulot na knowledge, no, sa sa aking pag-share. And always remember, wala pong training, ang training po maganda, pero kailangan mo po itong may apply para mas maging effective sa'yo. Yan. And thank you for attending.